Hi Karils! It's been a while. It's been months. Matagal-tagal na din yung huling post ko ng videos o vlogs ko. Gusto ko talagang i-film o i-document ang buhay ko. Ang mga bagay na kinahihiligan at libangan ko, ang buhay namin ng mga mahal ko sa buhay, ang pamilya ko, boyfriend ko, at ang mga kaibigan ko. Ang lahat ng tungkol sa akin, sa amin. Hindi lang ito dahil sa pwede akong kumita kung sakali mag-trending o magustuhan ng mga manonood ang content ko at mapansin ako ni Meta. Noon, year of 2020, nung nagsimula akong maisipan na gusto kong i-film o i-document ang tungkol sa akin, sa amin. That time, wala naman talaga akong idea na pwede palang kumita sa pag-vlog. Gusto ko lang naman noon na i-document ang mga bagay-bagay tungkol sa akin, sa amin. Dahil gusto ko lang naman na magsilbi itong parang isang memory card na mapag-iipunan o tambakan ng memories ko, namin. Kasi 'di ba, parang memory card na hindi na full storage ang social media platforms. Gusto ko kasi kapag maaalala ko yung mga mahal ko sa buhay, tapos papanoodin ko yung mga videos nila, kita ko talaga yung itsura nila, yung reactions nila, parang realistic ganon, na para bang nangyayari lang ngayong araw ang mga bagay na nasa videos. Di kasi ako ganon kagaling umalala. Ewan ko kung ako lang, pero mabilis kasing mag-fade sa utak ko o sa isip ko yung mga memories. But that time, wala pa akong sariling cellphone. Di afford ng parents ko na mabilhan ako ng any type of gadget na pwede kong magamit sa pag-film. And hindi ko rin naman afford kasi wala pa naman akong trabaho noon at nag-aaral pa lang ako. Then nag-pandemic, nag-lockdown, matagal. Inabot din ng ilang taon na para bang wala ng kasiguraduhan kung matatapos pa ba ang pandemyang iyon. Walang kasiguraduhan kung anytime may mawawala ba sa mga mahal mo sa buhay. Nakakatakot, nakakalungkot. Doon, lalo kong naisip na dapat na i-treasure ang bawat moments na kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Dahil anytime, pwede silang mawala na lang ng bigla. Lalo kung gusto na makuna ng videos o i-film ang mga nangyayari sa amin at sa mga mahal ko sa buhay. Ang kanilang mga ngiti, mga tawa, at ang aming mga banding. Gusto kong i-record ang mga bagay na yon. Ayokong mangyari, pero just in case na may mawala, may mababalikan akong mga memories. Pero wala nga akong cellphone. Ilang taon din ang lumipas, marami nangyari, maraming nagbago, pero hindi nawala sa isip ko ang pag-vlog na isang tabi lang dahil mas may kailangang unahin na mga responsibilidad pero hindi kailanman nawala. Year of 2024, October, nagkaroon na nga ako ng kauna-unahang brand new cellphone ko, Oppo Reno 12F. Installment ko pa yung nakuha, takot talaga ako sa utang. Ito ang kauna-unahang installment na kinuha ko. But that time, may trabaho naman ako at parang kakayanin ko naman siya na matapos na mabayaran. Kaya ginuo ko na. Naisip ko that time na ilang taon na gusto ko na mag-vlog pero wala pa ako nasisimulan. Year 2024, sinabi ko sa sarili ko na if not now, then when? That time, alam ko na din na pwede pala na kumita sa pag-vlog. Yung gusto ko na ma-film o ma-record yung mga bagay na tungkol sa akin at sa mga mahal ko sa buhay as serve as our memories. Yung gusto mo yung ginagawa mo at the same time pwede kang kumita as a source of income is napakagandang opportunity. Mas lalo tuloy na gusto ko na i-pursue ang pag-vlog. Sa hirap ng buhay ngayon, karamihan ay nagiging practical ng magdesisyon. Karamihan, lahat ng pwedeng pagkakitaan, basta legal ay gusto na nating itry. Lalo na ako at ang mga tulad ko na bata pa lang ay danas na ang hirap. And to make the long story short, I started it gamit ang installment na cellphone na kinuha ko. Sabi ko sa sarili ko na pagbubutihan ko dahil sa gusto ko naman talaga ito matagal na at pwede rin ako nakumita dito. Wala akong idea kung paano at saan ko sisimulan. Nanood lang din ako sa YouTube para may guide ako o dala ng curiosity ko, kinalikot ko lang hanggang sa unti-unti kong nalaman kung paano. Pero hindi pa ako bihasa sa larangan na to. May kakaunti lang akong alam pero marami pa akong dapat na matutunan. Sinimulan ko, nag-edit ako ng vlogs about me, nag-upload. Akala ko madali lang,
Kakayanin ko kahit na may full-time job ako as production operator. Pero hindi pala. It takes time, it's time-consuming, effort, dedication, and work pala. Pero tinuloy ko pa rin. Full-time job, pag-uwi edit, upload, engagement, time sa sarili, time sa jowa, time sa pamilya, time sa gawaing bahay, sa kaibigan, sa gala. Sabayan pa ng mabagal na pag-upload kasi wala kaming wifi. Mas lalo nang naging time-consuming. Kala ko kaya kong pagsabay-sabayan, hindi pala. Mahirap pala talaga. Mukha lang siyang madaling sabihin, i-imagine, i-type. Pero literal na mahirap kapag sinimulan mo na. Lalo sa tulad ko na ako lahat ang gumagawa. From filming, to editings, to uploadings, to engagement and all. Kung konti pa lang yung followers mo, di pa kumikita yung vlogs mo and hindi pa stable yung vlogs mo, may full-time job ka as a source of income, then mag-film ka, tapos mag-e-edit, tapos yung type ng vlog mo is medyo long type vlog, then may jowa ka, then may gawaing bahay, masasabi ko na may maisi-sacrifice ka talaga. Gaya ko na minsan ay nawawalan na ng time sa boyfriend ko at sa mga gawaing bahay. Buti na nga lang at swerte ako sa boyfriend ko na napaka-understanding. Kapag alam niyang busy ako, siya na yung gumagawa ng mga di ko nagagawa. Especially sa mga gawaing bahay. May maisa-sacrifice ka talaga. Minsan mas pinipili ko na lang na manatili sa loob ng bahay at tapusin ang ine-edit ko para mai-upload na kaysa ang gumala at bisitahin ng pamilya. At madalas nasa-sacrifice ko yung rest ko. Minsan wala na ako nagiging sapat na tulog. And nung ginawa ko yon, straight in a month, na-feel ko na ma-pressured and ma-burned out. Nung una okay pa kasi feeling ko ang productive ko, hindi nasasayang yung oras ko. But nung nagtuloy-tuloy na, doon ko na naisip na ang dami ko na palang nasa-sacrifice, ang dami ko na nasasayang na moments na hindi ko natitreasure. Mga little moments na akala mo maliliit lang, pero mas may value sa mga ibang bagay. Hindi ko alam kung finish ko lang ng sobra yung pag-vlog at pag-edit at doon ko naramdaman na magsimulang manibago. For so many years, hindi ganito yung routine na nakasanayan ko. Yung routine ko kasi, kalmado lang. Full-time job, then gawin lang yung mga bagay na gusto ko without cameras and editings. And inaamin ko na yung everyday life ko is hindi ganun ka-productive kaya siguro nanibago ako, na-pressured and na-burnout. Hindi pa lang siguro ako sanay sa ganito kong routine ngayon o baka kulang pa rin ako siguro sa disiplina sa sarili ko kaya nagkukulang ako sa mga oras. Di pa ako ganun katagal sa pag-vlog pero may naituturo ng lesson sa akin ng vlogging. Mahirap pala talaga na maging isang content creator lalo na kapag may full-time job ka. Gusto ko ang mag-vlog, ang mag-film, kaya lang minsan nakakapagdulot na din to sa akin ng stress. Madalas naiisip ko nang mag-resign sa full-time job ko at tutukan ng vlogging hanggang sa kumita ako dito. Kasi 'di ba, sino ba naman ang may ayaw na ginagawa niya ang gusto niya at the same time kumikita? Kaya lang din naman ako pwedeng basta-basta na lang umalis sa current job ko kasi ito ang nagbibigay sa akin ng income para makasurvive sa pang-araw-araw. Kasi nga 'di ba bago pa lang naman ako dito sa vlogging and hindi pa ito nakakapagbigay sa akin ng source of income. There are times na nakaka-stress kasi kailangan kong mamili kung ano bang dapat kong i-sacrifice. Kung ititigil ang pag-vlog at mag-focus sa current job ko o tuloy ang pag-vlog at mag-resign. Kung pipiliin ko yung first choice, di ko naman talaga gusto yung trabaho ko. Di naman talaga ako masaya doon. Kailangan ko lang, kaya kailangang tiisin. But, don't get me wrong, I'm so grateful kasi may trabaho ako. Pero, may mga ganun talaga tayong choice, 'di ba? Yung kahit di tayo masaya, kailangan nating tiisin kasi kailangan. Kung pipiliin ko naman yung second choice, wala pa akong sapat na ipon para iwan ng current job ko at di pa naman to nakakapagbigay ng source of income sa akin at wala pa rin akong lakas ng loob dahil hindi ko naman alam ang kahihinatnan ko dito sa vlogging. Pero gusto ko naman gawin ang vlogging kaysa sa current job ko. Pero di ko naman malalaman ang kahihinatnan ko dito sa vlogging kung di ko susubukan. Magulo 'di ba?
Ang hirap mag-decide. Ang daming buts and what ifs. Bakit ko nga ba sinasabi ang mga to? Baka lang naman may nanonood o nakakapanood dati ng vlogs ko at nagtataka kung bakit wala ng uploads. The last few months is the hardest months for me. Sobrang nakaka-pressure ang bawat desisyon. Walang kapayapaan ng isip. It's between the things I want kung itutuloy ko ba o hindi, and the things I need kung mag-focus na lang ba ako dito. And until now, I really don't know the answer. I still figuring things out. Little by little. That's why di mo na ako nag-upload ng mga nakaraang buwan para makapag-isip-isip at maliwanagan ng isip. Ine-enjoy ko muna ang pahinga pagkatapos ng maghapong nakakapagod na trabaho. So be patient with me, Karils. No clear decisions for now. But one thing is for sure. I will not stop doing vlogs. I just pause for a while, but I will uploading again soon. Gagawa pa rin ako ng vlogs dahil gusto ko naman talaga ang mag-film at i-treasure ang bawat moments and memories ko with my loved ones. But please, be patient with me kung late vlogs or super late vlogs ang may i-upload ko for a while. Sa totoo lang, ang dami kong vlogs na nakatambak. Meron pa nga nung last year, kaya asahan nyo na puro late vlogs and sana kahit late vlogs, bigyan nyo pa rin ng time na panoorin. While I'm on the process of making decisions kung ano bang dapat kong gawin sa buhay ko, please enjoy watching my late vlogs. And I hope na sana may mapulot kayong ideas and makapag-inspire to sa inyo. Thank you in advance sa mga manonood. I will be uploading soon, so stay tuned, I guess. Like what I said earlier, the vlogs I will uploading soon is late vlogs. No update vlog for the meantime, but behind that late vlogs, I am doing fine, and I hope you are too. Just don't lose hope. Keep going and keep doing what you really want and what you really love. Pause for a while when things getting harder, when you pressured, burned out, and when you don't know what decisions to make. But don't ever stop. Rest, sleep, and enjoy without having the feeling of guilt. If you think it will give you peace and energy to go on to the next battle, then do it. Just keep going and keep fighting. Bye! Mwap!